ngayong gabing ito, a living sacrifice. Ito po ay mababasa natin sa Romans 12:1-2. Mamaya po natin babasahin yan. Sa mga nakalipas po nating pag-aaral sa mga turo ni Pablo, alam po niya si Pablo, nasabi ko na ito noon na about 3/4 of the New Testament, siya po ang nagsulat. So, maraming pagpapala na kami ni Pablo na tinanggap sa Panginoon dahil siya po ang inatasan ng Panginoon na magsulat ng halos 3/4 ng nakasulat sa New Testament. Sa mga napag-aralan natin na turo ni Pablo, na nalaman natin na ang tao pala ay likas na makasalanan. Noon, nung hindi pa natin nababasa ang mga turo ni Pablo, akala natin na mayroon tayong kakayahan pumunta ng langit. Pero dahil sa mga naturo ni Pablo, gaya ng Romans 3:23 na sinasabi doon na ang lahat ay nagkasala at hindi makakahabot sa kabutihan ng Diyos. Lahat, kahit na anong buting nagagawa natin, ay hindi pa rin tayo pupunta ng langit. Yun ang mga isa sa mga mga turo ni Pablo na nalaman natin na ang kaligtasan pala ay matatamo lamang sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Naniniwala ko ba tayo? Siya lamang ang access papunta sa langit. Wala na pong iba. Maraming mga tao ang hindi malaman kung paano ang pagsusumikap na gagawin, na hindi malaman kung sinong tutulungan. Tutulong ako sa mga flood victims sa Yolanda, or marami akong tutulungan mga kamag-anakan para ako'y makapunta ng langit. Ako'y tutulong doon, ako'y tutulong diyan. Pero yun po ay mabuti, pero hindi sapat. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi nga po sa John 3:16 that God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever shall believe in Him will not perish but have eternal life. So, sa pamamagitan lang po ni Jesucristo, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam naman po natin na tayo ay papunta na ng impyerno. May kasutaong makasalanan. At wala pong ni isang kasalanan na pupunta sa langit. Dahil ang langit po ay sakdal. Nandun ng Diyos Ama na holy, so holy. So, naisip na po niya ng Amayan 2,000 years ago na ang sabi niya, naaawa ako sa aking mga minamahal. Hindi po hahayaan ng Panginoon ang kanyang minamahal na tulad natin ay mapunta lamang sa impyerno. Alam niya na walang tayong kakayahan, hindi kasi tayong makasalanan. So, ipinadala po ang kanyang buktong na anak sa atin, dito sa lupa, para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. So, yun po, isa yun sa mga nalaman natin about salvation, about kaligtasan. So, ngayon, tayo nagpapasalamat sa Diyos at tayo ngayon ay may nakahanda ng tahanan sa kaharian ng langit. Hindi po tayo natutuwa doon. Buhay pa tayo, pero alam natin, deep in our hearts, alam natin na mayroon tayong nakareding mansion doon. Malay natin, isa-isa tayong mansion doon. Napakalaki ng langit. Hindi mo masukat kung gaano kalawak yung langit. Kung gaano kalawak yung pag-ibig ng Diyos sa atin. So, very, very blessed po tayo na alam natin na kahit anong bigat ng ating mga buhay ngayon, alam natin na hindi pa ito ang buhay na inaasahan natin na magpapaligay sa atin, na magbibigay galak at ganap na kapayapaan sa buhay natin. Naniniwala po ba tayo doon? Sino po ba dito ang sa buong maghapon naranasan niya ang kapayapaan doon mga atin? Hindi. Umaga, okay ka. Magandang gising mo. Pagkalipas lamang ng 2 oras, may nag-text. Stress ka na. Pagkalipas ng hapon, mayroon na namang magkasakit. Ikaw, sumupong yung rayuma. May sakit ka inipan. Ala po, tayo akwakin yato yung hinahanap natin na talagang pure joy. Yung kapayapaan mula sa lupa. Pasalamat mo po pa dyan, yung buong maghapon tamo, payapaya. Tahimik ka,
ating kagalakan. Pasalamat namo king Ginoo. Pero it will not last longer than you could imagine na kung gusto mong maging mapayapa sa buong isang araw, isang linggo, isang buwan, napaka-imposible po nun. Pero yung inaasahan natin buhay, pagkatapos ng buhay dito, yun, doon, magaganap. Yung talagang inaasahan natin na punong-puno ng kagalakang buhay na kung saan makakasama natin ang ating Panginoong Yesus doon, ang ating Amang Diyos. Amen po ba? Amen. So, yun po, alam na natin yun. Marami na tayong sinalakay na mga mensahe tungkol sa ating kaligtasan. Pero ngayon, ang ating pag-uusapan ay naiiba po. Na ang ating pag-uusapan, nakasaad dito na habang hinihintay natin ang araw na ipagsasama tayo ng Diyos sa Kanyang kaharian, may isang klase ng pamumuhay ang nais ng Diyos na ating isasapamuhay habang nandito tayo sa lupa. Hindi naman yung sinabi na iligtas ka na, pababayaan ka na ng Diyos kung anong gagawin mo. Hindi. Ngayon gabing ito, malalaman natin. Ano nga ba ang nais ng Diyos na maging tayo habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa? Makikita natin ang mga aral ng Diyos na pinadaan kay Pablo kung paano ba mabuhay ang isang ligtas dahil sa biyaya ng Diyos. So, babasahin po natin sa Romans 12, 1 and 2. Sa English, babasahin ko po. Pagkatapos kong basahin sa English, anybody can read it in Tagalog. Ang sabi po dito sa Romans 12, 1 and 2. Romans 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Sige po, palibasa sa Tagalog yung verse 1. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog ng buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen. So, babasahin ko po yung verse 2 naman. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Sige po, pagkibasa sa Tagalog yung verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Okay. So pag-uusapan po muna natin ang Romans 12, 1. When we say offer our bodies or present our bodies as living sacrifice, ano makikita natin dito? Una, nung tinanggap natin si Kristo Jesus, sa atin na siya nanirahan. Mababasa natin yan sa 1 Corinthians 6:19. It says there, do you know that your bodies are temples of the Holy Spirit? Do you know that your bodies are temple of the Holy Spirit? Hindi pa nasulat yan. To whom you have received from God. You are not on your own, sabi dito. Pag sinabi na you are not on your own, ang sinabi doon, wala na tayo. That's why He lives in us. Ang sabi doon, you are not on your own. Tumira siya sa ating puso, ibig sabihin, kapag pinagharian tayo ng Diyos, sino ang boss? Diba siya? Sa isang kaharian, hindi pwede ang dalawang hari. Kapag nakakita ka ng isang kaharian ng dalawang hari, chaos po yun, magulo. Hindi alam ng mga tao kung sino ang susundan nila. So sa isang kaharian po, dapat isa lang ang hari. Tulad nito po, ang ating katawan. Isa lang ang dapat maging hari. Nang hindi pa natin kilala si Kristo, tayo ang naghari-harian dito. Kahit anong gusto natin gawin, magagawa natin. Anong gusto natin planuhin sa buhay, kaya natin. Walang nagtatawal eh. Kaya mo eh. Ikaw mag-isa eh. Ikaw ang nasa nagdidesisyon. Pero nung tinanggap natin si Kristo,
Di ba nung nag-pray tayo, kung maalala ninyo, magbuhat po ngayon, ikaw na ang Lord, ikaw na ang Hari. Ibig sabihin nun, si Brother Dan, magtatabi-tabi muna. Si Sister Myra, Sister Glenda, Sister Rhea, tumabi-tabi ka muna. Si Lord na ang bahala. Yan yung magmaneho. Kung noon tayo ang nasa driver's seat, si Lord ang nasa tabi nating upuan, sumusunod siya sa atin, pero nung tinanggap natin si Kristo, lumipat tayo ng upuan at siya yung nag-drive na. Ibig sabihin, kapag ikaw ang driver, di ba yung driver siya ang nakakaalam ng pupuntahan? Kumari, pupunta ka ng Maynila, pwede kang matulog, sasabihin mo lang sa driver, punta tayo ng Makati, tulog ka na. Pero dito po, hindi tayo magsasabi kung saan tayo pupunta. Si Lord ang driver, si Lord pa rin ang bahala kung saan tayo dadalhin. So siya nang Hari. Pag buwan na tinagap natin siya, we are not on our own. Sinabi nga doon sa binasa natin sa 1 Corinthians 6:19, that you are not on your own. That is why he said, yun nga, we are not on our own. Pero ang katanungan po, bakit nga ba niya sinabi yun? That we are not on our own. Bukod pa dun sa sinabi ko sa inyo na siya na ngayon ang nag-ahari sa atin. Ano pa nga bang ibig niya sabihin kung bakit sinabi niyang we are not on our own? Makikita po natin yun sa 1 Corinthians 6:20. Ayan. Sabi po sa 1 Corinthians 6:20, you were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Sino po nakabasa ng Tagalog? Pakibasa po. Pakilala ko po, patay ko na po yun eh. Patay ko na po. Sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Oh, di ba? Napili pa na tayo. Sabi niya, you were bought at a price. Sino sinasabihan dito? Tayo. Nung sinagda mo si Kristo, binili ka niya. Binili ka niya. You were bought at a price. Ano yung sa Tagalog you were bought at a price? Sa isang halaga. Ibig sabihin ng isang halaga, when He was nailed on the cross, nung pinako po siya sa cross, tayo, sa atin nakadedicate yun. Kaya nga ba sabi ko sa'yo, nung nakabayubay siya sa cross, hindi siya nalulungkot. Hindi siya umiiyak. Tumatawa yung puso niya. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nailigtas na niya yung kanyang mga minamahal eh. Dahil sa kanyang pagpapapako sa cross, naligtas tayo. So masaya siya. Yun ang ibig sabihin ng you were bought at a price. Napili niya tayo. Alam niyo ba kung bakit tayo nabili? Ngayon, wala nang kapangyarihan ng demonyo na kunin tayo muli. Wala na. Kaya nga ba sinabi ito, you were bought at a price. Dahil binili na tayo ni Kristo. At ito ay libre. Libre. Sino bumili? Si Kristo. Hindi tayo. Kaya nga sinasabi sa Bible na isa lang ang Savior. Isa lang ang manunubos. Hindi mo na kailangan siyang tulungan. Binili ka nga eh. Kapag ang iyong ama bumili ng isang laruan, at ito ay binigay sa'yo, magdagdag ka pa ng piso. Kapag ang laruan ay 50 pesos, sinabi ba ng ama mo na 45 pesos lang ang pera ko? May 5 piso ka pa niya. Hindi. Nung binili tayo ni Kristo, buo, fully paid. Walang kulang, walang labis. Kaya nga ba sinabi dito, we were bought at a price. Ito ay libre. Libreng kaloob sa atin. Ang kaligtasan ay libreng kaloob ng Diyos by His grace. Pero hindi cheap. Hindi tayo galing sa ukay-ukay. E tao niya sa likin, metong at tindahan na puro made in China. Ano na reta? Nangaos ka reta. Itong matindang China. Changi-changi. Wow, hindi tayo nabili sa changi. Kahit nasasabihin natin, we were bought at a price, libre, pero hindi cheap.
Alam niyo po ba kung bakit? Mahal ang pagkakabili sa atin. Bakit? Anong pinambayad? Magkano? Sino makakaget? Magkano tayong binayaran? Kung bakit sinasabi kong libre ang pagkakabili sa atin pero hindi cheap. Amen. Buhay. Solomon Christian talaga. Buhay! O hindi pera, hindi 1 milyon, hindi 1 bilyon, hindi tayo pinili ng 1 bilyon, kundi buhay ni Kristo Jesus. Cheap ba yun? Hindi cheap. Buhay ng Diyos ang kapalit ng ating kaligtasan. Kaya kahit libre, huwag mong sabihin sa labas na sasabihin nila, ang cheap-cheap mo, pinili ka lang pala. Hindi ako cheap. Ang pinambayad sa akin, buhay ng Panginoong Jesus. Napakamahal. Dugo. Sakit. Pero mo, pemot po siya balda. Habang makatalya, pupunta na kapag kahit po patungan na kang corona mga nyo, corona ng susok. Bali po, when I was in the other church, meron pumunta ng Israel. Nagdala po sila ng totoong tinik na itinatong sa ulo ni Kristo. Yun talagang kung saan nanggaling yung halaman na yun. Hindi lang na sa Pilipinas. Pepa kahit dito eh. Pepa salamin din. Alam niyo po ba kung paano yung illustration nun? Ganyan po siya. Alam niyo, nung gano'n namin, parang pako. Hindi pang karaniwang tinik yun. Hindi ba yung tinik ng bougainvillea, pwede mong gano'n yan. Yung po tinik na yun, kahit nagkaroon yun, hindi pwede. Parang pako, parang bakal. At yun, hindi naman basta-basta itinatong ha. Tinilig niya po. So sabihin ko ng Bible scholars, niya pong tinit yung mga kanyan, tinod niya kayong skal na. Kinot ko tayo ng peka bungo. Yung kinatamang gano'n sa Kristo. Karin pa, panandama mo yung lagot na. Doon pa lamang, doon sa isinaksak nilang gano'n sa ulo niya yung mga tinik, hindi lang iisa yun, mga napakaraming tinik nun. Sabi niya, okay lang. Pero sa aking minamahal yun. Tayo yun. Aren't we blessed? We are blessed. We are bought at a price. Yun po ang pagpapaliwanag kung bakit we are bought at a price. Buhay niya. Kasakitan na. Tiyaga na po, pwede niyang gawin na nung oras na yun. Sasabihin lang niya sa kanyang ama, ngayon din, parusahan mo lahat na mga yan. Pero hindi. Yes, so be it. So be it, Lord. Dadanasin ko itong pasakit na ito. Okay lang para sa aking mga minamahal. At ngayon, tayo magtatapasa ngayon. Tayo ini-enjoy natin yung kaligtasan. That we are bought at a price. Libre. Hindi na tayo kailangan sabihin niya sa Kristo, magbuhat ngayon, ikaw ay aking ililigtas, pero may gagawin ka. No. He did not say that. We are saved by the grace of God. It is a gift. When we say it is a gift, ito ay kaloob, walang bayad. So yun po ang ibig sabihin nun. Hindi ko na pahabahin dahil pagka tinuloy-tuloy ko yun, hindi na tayo titigil dito. So dito po, ang sinasabi dito sa ating pinag-aralan, sa verse 1, sabi doon, we are called to offer or present our bodies as living sacrifice. Kung babasahin po natin yon, dali po. Hindi ko na malipalit. Yan. Nung naligtas tayo, ito po ang gusto ng Panginoon na ating isasamuhay. Isasamuhay. Yan. So, ang sinabi doon, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies. While nandito na tayo sa lupa, we have to offer our bodies as a living sacrifice. Ano yung ibig sabihin na pag sinabi natin, we have to offer ourselves as our bodies as a living sacrifice? We are called to offer. Ito po, pinalaki ko na dyan. Ang ibig sabihin niyan, wala nang itatago. Wala nang
Wala ka ng mga bagay-bagay sa mundo nung hindi ka paligtas, nung hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ, na babalik-balikan mo. We have to present our bodies holy as a living sacrifice. Ibig sabihin, iwanan na, dating tayo. Di ba napag-aralan natin yan? Sa 2 Corinthians 5:17, na sinabi doon, if any man be in Christ. Tayo yun. Are you in Christ now? Wala makakapagsabing wala ka kay Kristo. Tinanggap mo siya eh. Yun ang ibig sabihin nun. When God invited you to come to His presence, at ikaw ay nagpaunlak, nagtaas ka ng kamay ng pastor dito, sinabi niya, kung sino man po dito ang gustong tumagat si kay Yesu Cristo, magtaas ng kamay, and you raise your hands. Ang sinabi doon, you are in Christ now. Kaya isa ka na ni Kristo, anak ka na niya. At sinasabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, kung sino man daw ang kay Kristo, tayo yun. He is a new creature. Bagong nilalang na. All things are passed away. Yung mga luma daw ay wala na. Behold, all things becomes new. Lahat ay naging bago. Binago ka na ni Kristo. Ikaw na, hindi naman ikaw nagbago sa sarili mo. Nung nakay Kristo ka na, unti-unti, ang pagbabago ay nakita mo sa sarili mo. So, dito po, iwanan na, dating tayo. Yan ang ibig sabihin nun. When we offer ourselves, our bodies, as a living sacrifice, kailangan iwanan na yung dating tayo. Sino ba yung dating tayo? Di ba noon, wala naman tayong pakyanam? Eh, dayak si Barren Domingo, bakit? Makalita, ganyan tayo. Bakit ako matatakot kay Lord? Bakit ko isasangguni kay Lord ang aking plano sa buhay? Kapalaran ko ito, akong gagawa nito. Noon ganyan tayo. So, nung magbukas nung nakay Kristo tayo, mag-iba tayo. Ngayon, lahat isinasangguni natin sa Kanya. Lahat ito pinagkakaloob natin sa Kanya. That is why here we are saying we are to offer our bodies as a living sacrifice. It is a living sacrifice. Kasi ang mga kagustuhan natin ngayon ay mga kagustuhan ng Diyos. Anong gusto mo ngayon? Sandali, titignan ko kung anong gusto ni Lord. Ganyan ka ba dati? Hindi naman. Noon, kapag tinanong ka, anong gusto mo? Agad-agad, iPad, iPhone. O kung ano man ang gusto mo, house and lot, mga motor, mga kotse. Agad-agad nakakasagot ka ng mga bagay na nabubulok na sisira. Pero ngayon nag-iba ka eh. Pag tinanong ka anong gusto mo, sandali, ano bang gusto ni Lord para sa akin? See? Yun ang takon tayo. So, paano natin magagawa ito? Hindi yung madali. Kasi hindi ka sa atin ang makasalanan. Kasalanan tayo hindi yan eh. Naman, hindi naman yung pag sinabi ngayon, born again ka na, bukas, nagbago ka na. Hindi po. Nagkagawin ng Diyos. Yung pagbabago na it will last long. Yung magtatagal. Hindi pagbabagong ngayon, bago ka, bukas balik ka na naman sa dati. Hindi. Ang ginagawang proseso sa atin ng Diyos, mayroon siyang ipasitikin sa ating buhay, na kailanman hindi mo nababalikan yung dati. Kasi masasabuntok. Kapag malawit ang anak na pati sinabi ng ima, yan mo gagawa ni opo ima. Pero kagulot ng ima, gawan tayo. Ganun po tayo, katigas ang ulo. There are times, hindi tayo makuha sa kalabi ni Lord. Ang gagawin ni Lord, may gagawin siya sa buhay natin na hindi natin makakalimutan. At yun ang magiging daan para sa ating ganap na pagbabago. Yes. So, the first question is, paano natin ito gagawin? Anong dapat nating gawin para tayo ay maganap yung sinasabi ni Lord na we will be a living sacrifice. Number one is, do you love God? Nandito ang susi eh. Do you love God? Yes, we love God. Di ba kapag mahal mo ang isang tao, ang daling sumunod sa kagustuhan niya. Bagamat hindi mo nakasanayan o nagustuhan, pero nagagawa mo itong mahusay o madali. Katulad ng mag-asawa. Parang kung ginagawa ng example yung mag-asawa. Kapag mahal mo ang iyong asawa, kahit anong dalaga ka, hindi ka naman nagluluto eh. Kasi ating pong dalaga, ating babae na niyang dalaga, yan ay mapapagluto mana.
Ang nanay ang nagluluto ng lahat. Ang anak niya, yung dalaga, senyorita sa bahay yan. Tingnan mo nga yung mga palad nila, hindi man, ang lambot-lambot. Pero nag-asawa siya. Itiniis niya yun. Lalo na nakapag-asawa siya ng hindi naman mayaman. Naglaba siya, nagluto, nag-aral ng mga menu. Pinag-aralan niya kung paano magpaksiw, paano magluto ng kaldereta, paano magluto ng tatsuy, para lang sa kanyang minamahal. Hindi madali, kasi hindi nakasanayan ng babae. Pero naging madali, bakit? Mahal niya si Dong eh. Diba? Mahal niya si Dong. Kaya niya nagawa yun. Kung di niya mahal si Dong, gagawin ba yun? Hindi pati na kami. Yang magluto, yang manaspinggan. Eh, kung naman dating kagawan niya. Iinuwa rin asawa ko ngayon. Eh, kung naman dating kilala. O pag-ibig siyempre. Ngayon, pero uming kasaguran na agawa mo. Malagwa mong agawa. And that is the key. Yun po ang susi. Sa ating relasyon sa Diyos, yun lang ang tanging pinakasusi. Kung bakit mo siya pagsisibihan. Kung bakit mo i-offer lang yung sarili as a living sacrifice to God. Ito ay nagagawa nating madali. Dahil, because you love God. No other reason kung bakit mo siya pagsisilbihan. Kung ang sinasabi mo, pagsisilbihan ko ang Lord para lang mag-bless ako, para pagpalain niya ako, para ang yung sakit ko mawala, para yumaman ako, paano kung di ginawa ni Lord? Hindi, wala na. Balik wala natin gawin. So, hindi yun isang susi para sa isang tao na gusto niyang manalbihan sa Diyos. The only reason why we can serve God fully in our lives, kung mahal natin siya. So, dito po, kapag mahal mo ang iyong ginagawa, at sa mahal mo ito ay pinagkakaloob, hindi na ito nagiging isang sakripisyo. Sinabi, you have your bodies, you have to use it as a living sacrifice. Pero, ang sinasabi ko naman, kapag mahal mo kapag sa mahal mo ginagawa, yung ginagawa, hindi na ito nagiging sakripisyo. Sasabihin mo ba sa mga anak mo, sakripisyo ka yan eh. Madagong sakripisyo ng anak ka yan eh. Kaya kayo, ipapapagkalap ko lang. Dugo at pawis ang sakripisyo ko dyan. Hindi mo sasabihin yun. It is not a sacrifice kasi gusto mo yung ginagawa mo eh. Mahal mo yung dahilan ng yung pagpapagod, mahal mo sila eh. So it is not anymore a sacrifice. So ganun din po sa ating Diyos. Kapag mahal mo ang Diyos, it will never be a sacrifice anymore. Para sa iyo, pinagsisibihan ko ang Diyos sapagkat mahal ko siya. At ito ay isang pribilehiyo para sa akin. Ang mapagsibihan ko ang aking minamahal. So dito po, kapag pinagsilbihan mo ang isang tao o ang isang Diyos, gusto mo siyang i-please, di ba? Gusto mo lagi siyang masaya. Kaya nga ba tayo nag-serve? Kasi gusto natin masaya siya lagi eh. Kasi when we serve God, He is pleased with us. Pero magiging madali yun dahil mahal na natin siya. Pero babasahin po natin yung John 14:21. Ang sabi dito, whoever has my commands and keep them is the one who loves me. See? Tapos sasabihin mo yun, kaluguran kikinuha, pero mo namang gagawang tamburina. Kamukha din kapag may mga anak. Sinasabi niya, I love you, Mama. Pero hindi niya rin sinusunod yung mga sinasabi natin. And then, kapag hinarap natin yung ating mga anak, kala ko ba mahal mo ako? Hindi mo naman ako sinusunod eh. Ganyan din ang ating Panginoon. Ang sinabi sa John 14:21, ang sinabi dito, ang nagsasalita dito si Jesus Christ, ang sabi niya, whoever has my commands and keep them is the one who loves me. Siya ang nagmamahal sa akin. Alam niya, nakikita niya, alam ni Kristo kung sino nagmamahal sa Kanya. Sino ba yun? Yung sumusunod sa Kanya. The one who loves me will be loved by my Father. And I too will love them and to show myself to them. See? Kapag daw minahal natin ng Diyos, higit pa niya tayong mamahalin.
Ang sabi nga sa John 14:15, if you love me, keep my commands. See? Dalawa lamang ang sinasabi ng John 14:15 at ang John 14:21. Kapag mahal mo ang Diyos, susunod ka. See? Susunod ka. When we love God, when we receive Him, we have to present or offer all the aspects of our lives to Him. There is no turning back. Kasi merong mga tao na pinagsisili ng Diyos, pero kapag nakaranas sila ng bigatin sa buhay, Lord, pinawag pa. Pahinga muna ako, ha? Hindi mo naman ako pinagkakaloban ng pagpapala, eh. Ang bigat pa rin ang buhay ko. There are times din yun. Sa pagsisibig kay Lord, there is no turning back. Meron naman kapag yumaman, ganun din ang nangyayari. Magiging busy yung mayaman eh. Bakit? Kasi marami na siyang pupuntahan na eh. Kasi yung isang mahirap, makaluan. Kasi pag siya di magagamba eh. Na ano mo, pira. Ay mo. Kapwede luwag kaya pala karo mo, sali ka ang susipul, mapesos ka. Hindi pwede. Hindi pwede, gumahan ng bulsa. Pwedeng pamayad. So, mabigat ang may pera. Alam niyo ba kung bakit? Marami ka nang pupuntahan eh. Marami nang mag-iimbita sa'yo. Noon, kumakain ka lang sa karinderya, so yung tabi ng bahay mo, mayroong luto doon, lutong asanada. Karing kama-hama ka, lukluka ka ng Totoy. Ngayon, nag-alusot ka sa Hong Kong. Nagnananghalian ka sa Italy. Nag-dinner ka sa Japan. Oh, may time ka ba kay Lord nun? Sasabihin mo kay Lord, Lord, next time ha. Busy ako eh. Ni-enjoy ko pinipera ko eh. See? Ganun ba yung nagmamahal? Hindi. Sabi nga, nung ikinasal tayo, di ba? Sino nakakalang nun? Di ba, nung nag-promise tayo doon, for better or for worse, in sickness and in health. Ano ba? For better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part. Ganon din sa Panginoon. Hindi lang sa mag-asawa yun. Tatandaan niyo ha, kung yung ating ipinangako nung tayo kinasal, ipinangako din natin sa Diyos yun. Kaya sasabihin mo, kalaba ko ng kalulo. Kaya kapag yun, mamintunan ko pa. For richer or for poorer pa yun. Ganun po ang ating pagrelasyon sa Diyos. Panghabang buhay na relasyon. Ang mag-asawa, ang relasyon nila hanggang dito sa lupa lang. Kasi when we die, at pareho kayo dito sa mag-asawa, pagdating doon, hindi na kayo mag-asawa. Magkapatid na lamang. We are transformed in a glorious body. Yung katawan natin, pag-isip natin, wala nang mali siya doon. Kapatid na, tawag mo, kapatid na doon. Kapatid na Dave. Kapatid na Charlie na. Hindi na sweetheart. Hindi na honey. Magkakapatid na tayo doon. Masaya. Walang ingitan, wala nang silusan. Pag silusan niya, walang kapatid. Oh. See? So, ang relasyon ng mag-asawa hanggang dito sa lupa lang. Pero ang relasyon natin sa Diyos, hanggang kami. Wow, yapin, kini pa sa masantali. Buta kayo, di kwalta ka mo. Wala yan. Pagkila mo. Simbakain, ay limanda ka, simbaka rin. Ba't ka natin pastor ka rin? Oo, mga January. Wow, magkano rin pera na? Oo, happy worry pag sinabi mong future, ka. Kalulo ka man, makwalta ka man, magbahyo. Happy panay tayo panalangin to. Panay natin, hindi sila pag-pray na ano man po ang maging sitwasyon namin sa buhay, Panginoon. Panatiliin mo, nag-aalab ang aming mga puso sa aming paglilingkod sa iyo. Mag-aalab ang aming mga puso sa aming pag-ibig sa iyo. Lord, panatiliin mo yung hunger and thirst namin sa iyong mga salita. Ganun ang dalangin para tayong manatili sa ating pagkikipagkita sa ating Diyos. So, dito po, if we love God and if we are going to offer our bodies, ito ang ating pinag-usapan ngayon ha, huwag tayong lilihis. We have to offer our bodies as a living sacrifice to Him. So if we love God and if we are going to offer our bodies to Him, then it shall be forever. Amen po ba?
Forever. Hindi yung tinanggap mo siya ngayon, and then magiging occasional na lamang ang pakikinutungo natin sa Kanya. O kabaliktaran, kapag may special event o nangyari, kapag may dumating na bisita, o dumating na okasyon, o dumating na isang binibigay ng mundo sa atin na pagpapala, request muna kay Lord, busy ako eh. So, yun po, kumisan occasional lamang, o kumisan kapag may okasyon. Dalawa yun, pero magkapareho lamang. Hindi tayo pwedeng maging ganon. Dapat patuloy. Patuloy natin i-offer ang ating mga sarili. Offering a living sacrifice is a constant and a continuous sacrifice. Constant po yan. Anong ibig sabihin ng constant? Teacher? Palagi. Anong ibig sabihin ng continuous? Patuloy. O, palagi at patuloy ang ating pag-ibig sa Kanya. We have to offer our lives as a living sacrifice to God in a constant and a continuous sacrifice. A living sacrifice means that the body is devoted to the task of serving God. Kailangan devoted ka doon. Ano ba yung devoted na ibig sabihin? Makafocus ka pa rin. Talagang hindi mo, inilaan mo sa Kanya. Devoted ka doon. Siya ang priority. Pero hindi eh. There are times 6 days a week, napaka-busy natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. There are times, pati ba naman linggo? Liliban pa tayo. Hindi yun ang ibig sabihin ng offering our bodies as a living sacrifice. Hindi linggo lamang. Araw-araw. Ako po nabibless sa ating mga kapatid, Mr. Leslie, my brother, August. Alam ko, they are doing their task in kaya pa mag-akay. Akay ito po lang kapatid niya eh. That's a blessing. Na alam natin na ang ating mga, si Brother August and Sister Letty, may ginagampanan nila yung task nila bilang mga akay. Hindi para akayin bilang member ng CSM, kundi akayin sila sa kanilang Panginoon. And they know that. They know deep in their hearts na paglilingkuran nila ang Panginoon sa ganitong paraan. God is pleased with them. God is pleased with them. May kaya-kaya tayong calling, gamitin po natin yon. At gamitin natin yan bilang handog sa ating Diyos na buhay. So dito po, that is why I have to say, be not an occasional Christian. Kapag ikaw ay devoted na sa iyong pananampalataya sa Diyos, you offered yourself as a living sacrifice to God, be not an occasional Christian. Huwag maging occasional Christian na kapag nasa mood ka, so ka lang sisimba. Yes, ganyan. Or kung kapag may kailangan sa Diyos, ay, hindi ko sakit ngayon eh. Kaya may minakola ko, simba ko sa atin. Eh, kung makanita. Kaya ang makanita, occasional Christian lang. God said, we have to live, to use our bodies as a living sacrifice constantly and continuously, and not an occasional Christian lamang. Ito ay isang panghabang buhay na commitment kay Lord. Holy and pleasing to God. Ano bang ibig sabihin ng pleasing to God? Ang pinag-usapan natin mga words nito, galing yan doon sa binasa natin kanina. Take note. Doon tandaan niyo yung Romans 12:1. Nandiyan lahat yung mga sinasabi ko ngayon. Sinabi doon, holy and pleasing to God. Ano ba yung pleasing to God? Ang sinabi dito, we have to offer a pleasing sacrifice and not an awful sacrifice. Alam niyo ba yung kaibahan? Ang gusto ni Lord yung pleasing sacrifice, di ba? Mayroong awful sacrifice. Alam niyo kung ano yun? Sino ito? Sino nakakaalala ng kwento ni Cain at Abel? Sila yung mga naunang anak ni Adam and Eve. Sige, basahin po natin. Genesis 4. Genesis 4:4-6. Ako lang pong magbabasa. Ito ang kwento ni Cain at Abel. Ito po ang mga naunang mga tao. Bukod po kay Cain at Abel, nanganak pa po si Adam and Eve ng mga babae at mga lalaki pa. So, may nagtanong kasi sa akin sa Facebook kung bakit nung namatay si Cain, nag-iisang anak na lang si Abel, paano dumami yung tao sa mundo?
At nabasa ko yan sa Genesis, sino nakakalala na? Sinulak sa Facebook yun eh. Somewhere in Genesis, sinasabi doon na nanganak pa ng mga babae si Eva. Kaya nga madumami pa yung mga tao sa mundo. So dito po, sinasabi dito, sa chapter 4 ng Genesis, verse 4, ang sabi dito, Adam made love to his wife Eve, and she became pregnant, and gave birth to Cain. Panganay pala si Cain. He said, with the help of the Lord, I have brought forth a man. Verse 2, later she gave birth to his brother Abel. Bunso pala si Abel. So now Abel kept flocks, and Cain worked the soil. So nagkaroon sila ng task. Nung lumaki-laki na sila, binigyan sila ng trabaho ni Adan. Ikaw Cain, ikaw ang mag-alaga ng mga taniman. Siguro, marami silang taniman na mais, mga kamote. While Abel, ang binigyan ng task sa kanya, ay maging pastor ng mga tupa. Dito po, verse 4, and Abel also brought an offering. Verse 3, in the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to God. Kung po kasi, by way of serving God, by worshiping God, nagdadala sila ng mga offerings. At si Cain po, ang nakasulat dito, nagdala siya ng mga prutas. Fruit of the soil, ibig sabihin, siguro yung mga kamote, fruit of the soil eh. Yung mga prutas na galing sa ilalim, yung mga patatas siguro yun, mga kamote. So, in-offer ni Cain, fruit of the soil. Nag-offer siya sa, ayan po. Yan si Cain. And then, Abel, sa verse 4, and Abel also brought an offering. So, nag-offer din si Abel. Ito. The fat portions from some of the first round of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. Take note. Isa lang ang sinabi ng Panginoon. Ano sa Tagalog yan? The Lord looked with favor on Abel and his offering. Verse 4 po. Sige, basahin na. Verse 4. Sige. Sige, verse 4. Verse 4. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Amen. Walang nabanggit dito na ang Diyos ay nasiyahan sa handog ni Abel at Cain. Question mark sa atin yan. Bakit ba? Kung mo ba ang in-offer ni Abel ay kambing, it was accepted by God. At ang in-offer ni Cain ay na-reject dahil ito yung mga prutas lamang. Hindi dahil doon. Kung ating pag-aaralan ito isang buong mensahe actually. Hindi natin pag-aaralan ito ng isang minuto lang. Bibigyan ko lang kayo ng konting idea kung bakit hindi tinanggap ng Diyos ang offer ni Cain at tinanggap niya ng maluwag sa puso ang offer ni Abel. Papatuloy ko lang po yung pagbabasa. Verse 5. But on Cain and his offering, he did not look with favor. He did not look with favor. So Cain was very angry. Nagalit si Cain sa Diyos. Nagalit siya. And his face was downcast. Talagang naialam mo ko sa lupa. Ito, hindi naman karang anak. Kasi Christmas, may regali si Glenda ka Sister Bailey. Kaya may regali si Sister Ria. Kaya, Sister Bailey. In-appreciate na ka Sister Ria. Sister Glenda. Kaya pinamag may pasulok. May mga Sister Glenda eh. Okay po, makanin nangyayari kang Cain. Sabi niya, the Lord said to Cain, may mo ako. Why are you so angry? Sabi dito, sa verse 7, ito po ang sinabi niya, kung bakit niya in-appreciate si Abel at siya hindi. Sabi niya sa verse 7, if you do what is right, will you not be accepted? Yun ang dahilan. Sabi nito, but if you do not do what is right, sin is crouching at your door.
It desires to have you, but you must rule over it. If you do what is right, will you not be accepted? So, ang puso niya, hindi tama. When he offered unto the Lord those fruits, hindi dahil sa prutas, kaya nagalit ang Diyos. Hindi in-accept ni Lord yung mga offer ni Cain kasi sa kanyang pag-o-offer, hindi tama ang kanyang puso. Taos. Or ating ang aluwang, meron siyang interest. Personal interest. Ganon tayo. Kung ating isa sa buhay yan at present, i-relate natin sa buhay natin, when we offer to God, hindi naman tinitingnan Lord kung ano yung ino-offer mo. Tinitingnan niya yung puso. How will you offer to God? Ito ba ino-offer mo talagang gusto mo siyang magtihan o gusto mo may balik sa'yo? See? Example lang yun. Maraming dahilan ng Diyos kung bakit hindi niya tinanggap yung offering ni Cain. Maranat sa puso Cain. Siguro may offer yan. Yan yung pamampeta. Siyempre, nag-aaway yung magkapatid. Siguro, nag-offer na siya, pero yung kanyang puso. And then, tumawid ka nga dyan. Mag-offer na kay Lord. Sinasabi sa Bible, when you offer to God, bumalik ka daw muna. Iwan mo daw yung offering na yun. Balik ka muna, puntahan mo yung taong nakasagutan mo. See? God will not accept those offerings kapag ang puso mo marumi. Kapag ang puso mo meron kang iniwan na taong apa na sakit na yung damdamin. Minsan, kung kayo pinagkasal mo, kung kahit simba ka, mag-offer ka. God will not accept those offerings anymore. Sinabi sa Bible, iwan mo yung mga offerings mo dyan. Balikan mo muna yung nakawan mo at maghingi ka na sorry. And then come back, and I will accept your offerings. Ganon. Kaya yun nasa isip ko, kaya ang Diyos, hindi niya tinanggap yung offerings ni Cain. Maranat sa puso. Paano ba naman po, nung basa niya pa itang kwento, Cain pangay niya kamatay ng Abel. Pinatay niya. Marumi ang puso niya, naiingit sa kay Abel. Walang kapatid, gusto ko ako ang nanguna. Ganon siya. Pinatay niya kahit sa isa ng kapatid. At alam ng Diyos yun. Hindi na ikukumplit sa Diyos yung mga ganong mga vested interest natin kung bakit nga ba tayo nag-offer ng ating mga sarili. Mayroon tayong ibang mga motibo sa puso. Ang gusto motibo ni Lord, just do what is good and pleasing to God. Bakit ka naglilingkod? I love God eh. Bakit ka naglilingkod? Gusto ko siyang paglingkuran eh. Bakit ka naglilingkod? Gusto ko masaya siya eh. Yun, ang acceptance by the Lord. Bakit ka nangangakay? Mahal ko yung kapatid ko eh. Gusto ko maligtas siya eh. Yun ang malinis sa puso. Alam naman natin, kahit di tayo mahingit kay Lord, bibigyan tayo. Given every time. Yapin, tayo po gawang in ministry or anything you do good, gusto mo, meron agad balik sa Lord. Kahit naman huwag mong hinihin kay Lord, bibigyan tayo. God is so good. God is so good all the time. Kaya, yun ang sinasabi po rito. When we offer our lives a living sacrifice, those sacrifices that will please the Lord, yung magpapaligay sa Kanya. Ano ba ang nagpapaligay sa Kanya? Di ba ang pagiging banal din ng Kanya mga sinawag? And this will only please God. Yung tayo ay maging kaaya-aya din sa Kanyang paningin. Sabi nga dito, ayun, yung kanina yan. Sabi nga dito, this is your true and proper worship. Nandun yun sa verse 1. Yan, meron nilang panghuli Sa verse 1 ng Romans 12, verse 1, this is your true and proper worship. Ano ba yung proper worship? Nung tumayo tayo dito kanina, at nagtaas ng kamay, at nagkantahan, nagsayawan, that is actually a worship to God. Nasiyahan at just done. Pero there is better, meron pang mas mabuting worship kesa doon. There is much better way in worshiping the Lord. This, we do not do it on Sunday. Ginagawa natin ito paglabas ng bahay sa bahay. When we do good things, when we obey God, when we obey the Lord, yun po the best worship. Ekan po ba?
Yes! Hindi yung tayo nakatayo dito, nagtataas ng kamay, nagkumakanta, lumuluha, umiiyak, and then paglabas natin doon, parang wala lang. Hindi, pagpapatuloy yun. Yung puso ng isang worshiper, nagpapatuloy hanggang sa pag-uwi niya. Hanggang sa pagtulog niya, paggising niya, paglabas niya uli, pagbalik na naman uli sa Sunday, yung pag-worship niya kay Lord, it remains. Nananatili, hindi umaalis, hindi nagre-recess, hindi nagbabakasyon, parating nandoon. I worship God in the Spirit and in truth. I worship God not only in the church, but after the church, but before the church. Yan po ang pag-worship kay God. So dito po, sa ating pagtatapos, maikli lang po ito. So verse 2 ng Romans 12:1, sinabi dito, sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. Good, pleasing, and perfect will. Sabi sa Tagalog, huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Huwag daw tayong makiayon. Huwag makiuso. Kaya kasi ang uso yan. Basta uso yan, hanggang kung mali yung lawin na ng Ginoo. Kahit mali sa paningin ng Panginoon, basta uso, basta nasa trending, ginagawa natin. Hindi po yun ang sinasabi dito. Sinabi dito, huwag kayong magsiayon sa sanglibutan nito. Mag-iba kayo. At doon, naalala ko yung sharing ni Sister Ria kanina. Kahit na matagal na niyang hindi nakikita yung kanyang mga classmates, na sana mas mag-enjoy sila nung kagrupo yung pamurin. Pero hindi po. Praise the Lord. Kahit hindi mo pa nabasa ito, Romans 12:2, naisa mo, pamuhay mo na eh. At sinabi dito, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Yun po ang nakita ko kay Sister Ria kanina. Hindi siya na-influensyahan. Kundi, gusto pa nga niya siyang mag-influensya eh. Yun tayo, yun ang asin. Yun ang ilaw ng sanlibutan. Ikaw ang magpapailaw sa kanila. Hindi nakalungkugan ng kanilang kadiliman. Hindi naman natin sinasabing nasa kadiliman sila. Pero kapag mayroon nang ginagawa yung mga taong nasa paligid na hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos, medyo pipresin na katitak-titak. Diyos ko pa, Pasko pa. Nung puli mong medyo magpatula kang bagya, na ela mainis ka ron, pag ela akit na magbanal-banala ka, sabihan mo na mo, Pasko pa. And then, they will accept it. Sa magandang paraan po, kapag po tayo nagpapakita ng ganito sa mga kapatid, huwag natin ipakita yung self-righteousness. Na hindi makakain natin sila, sasabihin nila, may magbanal-banalan niya. Magsabi ka pa muna. Go with them. Jesus Christ went with the sinners. It ate with the sinners. At sabi ng mga pareseo, tingnan mo ito. Kala ko ba, very good yan. Ba't kumakain siya? Katabi ng mga masasama. Jesus Christ loved the sinners. Kalugurano po ng mga kasalanan. But He hates sin. Jesus Christ hates sin, but He loves the sinner. Tayo rin po. Tayo kakawali. Salita mo na bala mo, ninilita mo. Go with them. Eat with them. Pero, sabi nga dito, huwag kayong magsiayon. Do not conform to the pattern of this world. Kaya kamakiuso, pero you can go with them. And when you go with them, bakit may itang Kristong at you can puso? Bakit may itang Kristong sasampalatayanan mo? Kapagkita mo kung sino ang Diyos na sinamahan mo, sinanggap mo sa iyong buhay na nagbigay ng kalitasan sa iyo. And then, doon sa ganung pamamaraan. Sila din, magiging consider sila eh. Pag nabay ko si Terian to, dati, matali ka pa, hindi ka na ako yun eh. Kung namigbago yung mga kanya, maging curious ka. And then, kahuli na si Karela, misip-misip lang. Kaya may ba yung tao ito? See? Yan ang magiging daan. Kukulitin siya ng Panginoon sa puso at magte-text siya kasi si Ria. Sabihin mo nga sa akin si Kristo. See? Hindi man nagsalita. Yung later siya kapatid, ipasok mo.
living God na related and kinatapag-isa sa mga na there are times hindi ka na kailangan magsalita. Just show them who the Christ is na nasa puso mo. Kung sino yung Kristong nagbigay ng pagbabago sa iyo. Just show them who Christ is, kahit na hindi mo ipakita kung sino ka. So, dito po, sa ating pagtatapos, sabi ko nga, maiksi lang to, mahirap gawin kung magdidepende tayo sa ating sariling pag-iisip at kalakasan. Itong ating napag-usapan. The first question is, are we really saved? Yun ang first key eh. Kailangan saved ka muna. Kailangan ligtas ka muna. Kailangan ipinagkalubong muna yung sarili kay Kristo. And then, si Kristo lang gagawa dyan. Magiging madali na sa atin ang sundin siya. Kasi sa ating pagtanggap kay Kristo, tayo na born again. Kikilos ang Kristong ating tinanggap at magiging madali na para sa atin ang ating mga dapat gawin para i-offer ang ating katawan as a living sacrifice to God. Yes, magiging madali na. Kasi yung isang gagawa eh. Ilawa naman kita mo. O ba't kaya na si Terian NHL ng green jokes? Eh, wala binasa tayo kay 2 Corinthians na lilog ni Kristo kayo. Kristo yung ebisa. Kristo yung ebisa magkabay ka ng green jokes na at saka puso na luwa naman yan. And we have to praise God for everything that we do kasi siya ang kumikilos, hindi naman tayo. Kaya nga ba't sinasabi natin, kapag may ginagawa tayo mabuti, mapurihan tayo. Sabi ng ating mga kasama, hoy, ang buti-buti mo ngayon, hindi ka na nagsisigarilyo. Praise God. Bakit praise God? Siya yung kumilos, hindi naman ako eh. Kundi dahil sa kay Kristo, nagsisigarilyo pa ako ito ngayon. Yun ang ibig sabihin ng praise God. Hindi ba sinasabi lang, corny naman ito. Lahat, praise God, praise the Lord. Kasi, pinupuri mo ang Diyos na nagbago ng buhay mo eh. Buhat nung tinanggap mo siya. So, dito po, ipinakikita niya ang kalooban ng Diyos sa atin, but we have to surrender our will to God. At siya ang magiging halik sa tulad nga sinabi kanina. But by the grace of God, magagawa natin ang lahat na ito. Ang sabi nga ni Pablo sa ating pagtatapos, but by the grace of God, nasa Facebook kanina to. But by the grace of God, I am what I am. Kung sino ka ngayon, hindi dahil sa iyo. Dahil sa grasya ng Diyos. Dahil sa biyaya ng Panginoon. Sabi dito, but by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, hindi daw ako. Sabi dito, yet not I, but by the grace of God which was in me. Yun ang sinasabi kanina. Ang kumilos kay Sister Ria, kung bakit hindi siya nakisalita sa green jokes, it is not her. Yet not I, hindi siya. Sino? But by the grace of God which was in me. Naawa yung Panginoon sa kanya eh. Pinagkalooban siya ng biyaya ng Panginoon, kaya ngayon nagagawa na niya yung dating hindi niya ginagawa. Magiging mabuti tayo dahil sa Kanya. It is not because of us. All because of Jesus. All because of God. All because of Jesus Christ. And we say amen to that. Amen. Hallelujah. Tayo po ba'y napagpala? Tayo po ba'y nagagalak ngayon? Amen. So manalangin po tayo at nasa gayon, itong ating mga pinag-aralan ito ay tumimo